good morning guys. Kasabong Luzon District now sa aking mga followers, sa aking mga viewers, lalo na sa inyo na aking mga subscribers dito sa aking channel YouTube Kalyo Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon magbigay ako og konting tips sa inyo tungkol sa kalaman ko naman sa linyada sa manok na hindi sakitin, helping maglaki. Ito na siya kasabong, ipakilala ko na sa inyo. Ito na siya ang anak ng puti kung pinapalahi na tinatawag ko linyada na white butcher. Ito na siya na manang-manas ang magkulay puti, lalaki ito siya. Hindi ito nakaranas ng sipon. Kahit minsan biglang bumuhos ang lakas ng ulan. Kahit nababasa pa ito siya kasi pinaalpasan ko ito, pinagala-gala. Yan. Kasi nakukuha niya na hindi siya sakitin sa kanyang ama at saka sa kanyang ina. Ang ina ito yung kulay gold ko na babae. Hindi rin sakitin yun, hindi nakaranas ng sakit mula sa pagkasisiw pa niya hanggang sa paglaki niya naging inahin na siya. Hanggang ito na ang nagiging anak niya, hindi rin nakaranas ng sakit. Yan ang pinaka-importante dito, naka-advantage sa linyada na hindi sakitin. Ito na ang pagpatunay ko sa inyo, nagawaan ko kayong content video, nagpakita ako sa prueba, ito na siya ang pagpatunay. Ang bilis lumalaki yung sisiw na ito. Silang magkapatid lahat, hindi nakaranas ng sipon-sipon. Bukod sa hindi linyada ito sila na sakitin, pinaka-importante sa atin mismo na nag-alaga. Tayong nagmamay-ari mismo, yan ang pinaka-importante din na marunong talaga tayo sa proseso kung paano natin gawin, gawaag pamaraan na ang ating mga alaga makaiwas sa mga sakit-sakit. Pinaka-importante dito. Kailangan dito, lalo kung kapag sa tingin mo nga masama ang panahon, kailangan talaga huwag nating mapabayaan ng ating mga alagang sisiw tulad dito na masyadong mababad sa basa sa tubig ulan. Lalamigin sila ng husto kasi kung ganito pa kalaki, kung mapabayaan mo lang ito na kung halimbawa araw-araw laging umulan, kung tinatawag na minsan nga isang linggo ang ulan araw-araw, kailangan wag muna natin itong palabasin. Iiwas muna natin nababasa sa ulan para makaiwas din sa sipon. Yan ang pinaka-importante lang dito sa pag-alagang manok. Huwag din tayong masyadong umasa. Tulad ko, hindi ako masyado rin na nagtiwala na pagpanti nga ang ating mga alaga din. Kahit hindi lahit itong sakitin, pinapabayaan ko lang din. Sakto pa rin sa alaga, sakto sa pagkain, sakto sa vitamins. Yan ang pinaka-importante kung magmamanok man lang tayo. Kasi luging-lugi tayo dito sa ating pagmamanok kapag ang ating manok maglaking sakitin. Mahina ang resistensya, tapos matagal maibalik sa atin ang ginagastos natin kasi matagal tayong makapag-out, makapagbenta. Dahil dito sa pagpalahi ng manok, kailangan dito maibalik din ang ating ginagastos sa kanilang binili natin ng pagkain at saka vitamins. Kailangan din dito kung pwede nang ma-out magbenta na tayo. Ayan pinaka-importante kasi nagpapalahi man tayo, hindi man tayo ang namili lang ng manok. Tayo ang nagpapalahi, tayo ang nagbibenta ng manok. Kailangan dito nagpasisiw tayo, pag magsiglakihan nagbenta tayo, tapos nagpasisiw naman tayo uli para may naibenta tayo, may kapalit, tapos ang atin rin nakapagbenta tayo, mayroon na din tayong pang budget, pambili ng feeds, pagkain, vitamins sa mga nagbibenta sa kanila yung mga sisiw. Yan ang ganun lang naman dito ang pag-alaga, pag-breed ng manok. Kapag sakto na sa edad, halimbawa pwede nang maibenta, may bibili na, ibibenta na natin, tapos pasisiw naman tayo uli, panibago naman, nagastusin, ganun lang yun. Kaya doon tayo kumukuha. Tulad nito, pag dating nito ng 7 months, kasi sa atin dito, marami lang kumukuha. Kung 7 months na ating mga manok, binibili na, pinakamataas na yung 1 taon, alaga po, nabili na agad yan. Nagpapalahi naman ko ulit. Ang mga kasunod, ang pinagbintahan ko na kinikita ko, yan naman din ang gagamitin kong pang budget dito sa mga kasunod. Yan naman ang nakaganda dito sa pagpalit ng manok. Kung makasimula na tayo,
makapagbinta-binta na tayo, hindi na mabigat masyado sa bulsa ang pag-alaga ng manok. Kasi sa totoo lang, kadami kong kakilala na tumigil sa pagpalahi ng manok kasi hindi nila ginagamit ang tamang proseso sa diskarte. Kailangan dito, hindi nababansot ang ating mga alaga. Kahit anong klase alaga man yan na hayop, halimbawa magbabuyan kayo, kapag hindi rin kayo marunong na mag-alaga, mag-diskarte niya na mabilis masiglakihan, kung tipirin nyo ang mga alaga din yung baboy, nababansot din yan, lugi na kayo niyan. Kasi pagdating ng halimbawa 3 buwan, maliliit pa rin, biig pa rin, kailangan pagdating ng 3 buwan, malaking baboy na yun, hindi na biig. Ganon din dito sa manok. Pagdating ng 7 months, 6 months nito, kailangan hindi na rin mukhang sisiw siya. Kailangan mukhang manok na, mukha na din talaga nga, istag na. Kayang mabilis mabibili kung ang alaga mong sisiw, pagdating ng 7 months, talagang pwede na sa istagan. Mabibili na sa presyo pang istagan din. Hindi kay presyo lang din pang sisiyo. Kasi ang alaga mo kung 7 months na tapos mukha lang din sisiyo, ang presyohan din yan, parang mukha lang din pang sisiyo ang presyohan niya na tatawad sa iyo. Ganun lang ang pag-alaga ng manok. Kaya kayo mamaguhan pa lang, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang ang pag-alaga natin. Huwag tayong tumigil sa pagpalahi. Nagkadepende na yan sa inyo sa diskarte. Pero dito sa akin, tinuturo ko sa inyo, ina-advise ko sa inyo ang tamang proseso o pagpalay sa manok na hindi tayo mapag-iwanan, hindi tayo lugi sa ating ginagastos sa pang-araw-araw sa kanila. Kung mabilis masiglakihan ang ating mga alagang mga sisiyo, tulad nito, hindi nagkasakit-sakit, mabilis talagang masiglakihan kapag hindi nagkasakit-sakit, hindi nababansot. Mabilis lang din ito na mababawi ko ang aking ginagastos sa kanila. Yan lang, maraming salamat ulit sa pagnood. Thank you. Bye-bye.